Sa isang ordinaryong umaga sa Metro Manila, si Aling Maria, isang babaeng higit 60 taong gulang, ay nagpahayag ng isang desisyon na yumanig sa buong pamilya. Nais niyang tapusin o mag-graduate sa kanyang ilang dekadang kasal kay Mang Nestor. Ipinaabot niya ang balitang ito sa kanyang 3 anak. Ang panganay na anak, si Attorney Elena, isang matalas at malamig na abogada, ay agad na tumutol ng buong higpit. Sa kanyang diretsahan at minsay matatalas na salita, sinabi ni Elena na mas lalong pahihirapan ang ina sa ganitong edad. Buong buhay raw nito ay naging may bahay lamang, paano raw ito mabubuhay kapag biglang humiwalay sa asawa? Naglatag si Elena ng maraming posibleng problema, na para bang sinasagkaan ang pag-asa sa hinaharap ng ina. Sa tindi ng galit, si Aling Maria ay umalis na lang at umuwi. Nagdesisyon si Aling Maria na kausapin ng hiwalay ang kanyang pangalawang anak, si Sofia, isang abalang editor. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang kausapin ng paisa-isa ay dahil sa matinding pag-aaway ni Elena at Sofia maraming taon na ang nakalilipas, na nagpabuwag sa kanilang relasyon. Nang marinig ang balita tungkol sa nais ng inang magdiborsyo, si Sofia, kabaligtaran ni Elena, ay hindi nag-isip ng malalim. Buong puso niyang sinuportahan ang desisyon ng ina. Gayunpaman, sa tingin sa mukha ni Aling Maria, malinaw na hindi siya masaya. Ang bunso, si Carlo, ay lalo namang walang opinyon. Bilang isang walang trabaho at umaasa pa rin sa mga magulang, ang pinakamalaking takot ni Carlo ay hindi niya alam kung saan siya maninirahan kapag naghiwalay ang kanyang mga magulang. Lahat ng 3 anak ay naamoy ang paparating na bagyo, ngunit walang nakakaalam kung paano ito haharapin. Ang buhay ni Sofia ay puno rin ng mga sugat. Sobrang abala siya sa kanyang trabaho sa publishing, at ang kanyang buhay pag-ibig ay isang madilim na bahagi. Pagkatapos ng 9 na taong relasyon, naghiwalay sila ng kanyang nobyo dahil nambabae ito. 3 taon na ang nakalipas, isang araw ang naging pinakamadilim na alaala sa buhay ni Sofia. Hinanap siya ng babae, inakusahang siya raw ang third party, at pinagmumura ng husto, kaya si Sofia, kahit siya ang biktima ng panloloko, ay hindi nakasagot. Nagulat siya at labis na nadismaya, kaya agad siyang lumapit kay Elena upang maglabas ng sama ng loob. Ngunit si Elena ay hindi umaliw, sa halip ay nagbigay pa ng lecture, sinabing ang pag-iyak ay hindi solusyon, at ang pagpili raw ng lalaki ni Sofia ay may problema mula pa noon dahil hindi naman talaga nagustuhan ni Elena ang nobyo nito. Ang mga salitang ito ang nagpaalab sa galit ni Sofia. Tinanong niya si Elena kung bakit hindi nito sinabi kaagad kung alam na hindi mapagkakatiwalaan ang nobyo niya, at anong saysay daw ng pagbibigay ng payo ngayon. Siguro, naisip ni Sofia, hindi siya dapat umasa ng pag-aliw mula sa malamig niyang kapatid. Galit na umalis si Sofia, at idineklara na hindi na sila magkikita. Kalaunan, nalaman ni Sofia na pala, noong panahong iyon ay may malaking pinagdadaanan din si Elena, nakunan siya ngunit hindi ito sinabi sa kahit sino. Matapos umalis sa bahay ni Elena, pumunta si Sofia sa bahay ng kanyang dating nobyo, ngunit hindi para sa kanya, kundi para kay Daniel, ang kanyang roommate at matagal ng matalik na kaibigan. Ayon sa babae, alam din daw ni Daniel ang panloloko ng nobyo ni Sofia ngunit pinili nitong manahimik. Pinagalitan ni Sofia si Daniel, at kasabay nito ay sinabi niyang tapos na rin ang kanilang pagkakaibigan. Si Attorney Elena ay isang workaholic na babae. Kahit kasal siya kay Dr. Robert, isang magaling na doktor, ang kanilang relasyon ay malabnaw at malayo. Tila nagmamahalan sa panlabas, ngunit sa loob ay napakalayo. Nang dumalaw si Aling Maria, nalaman niyang magkahiwalay na kwarto ang kanilang mag-asawa. Hindi maiwasan ni Aling Maria ang mapabuntong hininga. Kahit hindi maayos ang kanyang kasal, maganda naman ang kanyang buhay pag-ibig. Si Rico, isang part-time worker sa kapehan na madalas puntahan ni Elena, ay hayagang may lihim na pagtingin sa kanya. Isang araw, si Sofia ay dumalaw sa isang Zen master sa Tagaytay, na may planong ilathala ang libro nito.
Hindi niya inasahan na makakasalubong niya doon ang grupo ni Daniel na kumukuha ng video. Sa pagkakataong iyon, katatapos lang ni Sofia sa kanyang meditation, at nagbalik ang mga alaala ng nakaraan, na nagpatulo sa kanyang luha. Siguro, tuluyan na siyang nakakawala sa mga ito. Sinamantala ni Sofia ang pagkakataong ito upang humingi ng tawad kay Daniel sa kanyang biglaang pagkagalit 5 taon na ang nakalipas. Pagkatapos noon, pinuntahan din ni Sofia si Elena upang humingi ng tawad. Ito ang unang beses na nagkita silang magkapatid pagkatapos ng matinding pag-aaway. Nang makita ang sinseridad ni Sofia, hindi na rin nakatiis si Elena. Magkapatid pa rin sila sa huli. Nagkaayos na sila. Si Mang Nestor, ang ama ng 3 magkakapatid, ay isang truck driver. Nang araw na iyon, muli siyang bumiyahe ng malayo at nanatili ng magdamag sa ibang probinsya. Kahit pumayag na siyang humiwalay sa asawa, hindi pa rin siya mapakali. Hindi makatulog sa gabi, isinuot niya ang kanyang flashlight at nagsimulang umakyat ng bundok kanyang matagal ng libangan. Ngunit ng gabing iyon, isang hindi inaasahang aksidente ang nangyari. Hindi siya nakatayo ng maayos, nadulas at gamulong pababa ng bundok, na naging sanhi ng pagdurugo ng kanyang ulo. Kinabukasan, hindi makontak ng kanyang truck ang company si Mang Nestor, kaya napilitan silang ipagbigay alam ang kanyang pamilya. Ang mag-iinang Aling Maria ay agad na nakipag-ugnayan sa hiking club ni Mang Nestor. Dinala ng officer in charge si Aling Teresa, ang huling miyembro na nakausap niya bago mawala. Mas bata ng kaunti si Aling Teresa kay Mang Nestor. Ngunit makapal ang make-up, maharat ang kilos at pananalita, at palaging tinatawag na, Kuya, ang mga mas matatandang lalaki. Ang kanyang pagdating ay nag-iwan ng hindi magandang impresyon kay Elena at Aling Maria, pinaghihinalaan pa nilang may relasyon siya kay Mang Nestor. Subalit, kahit maharot, may pinagkaiba si Aling Teresa sa tama at mali. Alam niyang malungkot si Mang Nestor dahil sa paghihiwalay, kaya nais niyang kausapin ng sarilinan si Aling Maria. Si Elena at Carlo ay lumabas muna. Sinabi ni Aling Teresa kay Aling Maria na habang nakasakay siya sa truck ni Mang Nestor, hindi niya sinasadyang makita na marami palang sleeping pills sa loob. Sinabi raw ni Mang Nestor na pagkatapos nilang maghiwalay ay pupunta siya sa bangin, at doon, paihiga. Pagkarinig nito, napaisip ng malalim si Aling Maria. Biglang may natanggap na tawag ang officer in charge, may nakakita na sa truck ni Mang Nestor sa ibang lokasyon. Ang wallet, cellphone, at susi ay naroroon lahat, tanging ang bote ng sleeping pills ang misteryosong nawala. Takot na sumigaw si Aling Teresa, sinabing tiyak na nag-isip ng masama si Mang Nestor. Agad na tumayo si Aling Maria. Nagmamadali patungo sa lugar kung saan natagpuan ang truck. Sinubukan din ni Carlo na kontakin si Sofia. Nagkataon namang kahapon ay tinamaan si Sofia ng love at first sight, pagkatapos ng 5 taon na pagiging single. Ang dahilan ay si Mr. Javier, ang bagong vice president ng kumpanya. Sa welcome party, hindi sinasadyang nakasalubong ni Sofia ang dati niyang nobyo na, Paul, at ipinahayag nitong kasal na siya at anibersaryo pa nila noon. Medyo hindi pa rin makapaniwala si Sofia. Dati, lubos siyang nasaktan, nawalan ng tiwala sa pag-ibig, at sa mga nagdaang taon ay nag-focus lamang sa kanyang karera at pinili ang maging single. Ngunit ang lalaking nambabae ay masaya ang buhay, na para bang walang kasalanan. Gayunpaman, hindi nagalit si Sofia. Nakatayo lang doon at hindi alam ang gagawin. Tamang-tama naman, lumapit si Mr. Javier at iniligtas siya sa sitwasyon. Habang papaalis, hindi namalaya ni Sofia na, tinamaan, na pala siya sa gwapo at successful na lalaking ito. Si Mr. Javier ay tila, bihira, at mayroon din siyang magandang tingin kay Sofia. Sa party, ang kanilang mga mata ay hindi sinasadyang naghahanap sa isa't isa. Siguro dahil sa pagkaasar sa dating nobyo, labis na nakainom si Sofia ng gabing iyon. Idagdag pa na lumapit si Mr. Javier,
at kaya nagkaroon sila ng mainit na gabi. Nang magising, nalaman ni Sofia na nasa bahay siya ni Mr. Javier. Ang mga bookshelf na punong-puno sa dingding, ang mga libro na nandoon ay perpekto sa kanyang panlasa, isang perpektong lugar para sa kanya. Nang sandaling iyon, dahan-daang niyakap siya ni Mr. Javier, nagdala ng tasa ng tsaa, na para bang gusto pa ng isang round. Ngunit nag-alinlangan si Sofia, hindi na siya nagtitiwala sa pag-ibig. Kaya, lumapit siya kay Daniel, humihingi ng tulong na kumpirmahin kung si Mr. Javier ay isang playboy o hindi. Katatapos lang niyang kausapin si Daniel nang tawagan siya ni Carlo, nahanap siya sa pamamagitan ni Daniel. Pagkaalam niya sa nangyari sa kanyang ama, biglang nagpanik si Sofia. Hindi mapakali si Daniel, kaya nagdesisyon siyang sumama kay Sofia. Habang nasa biyahe, nakatanggap si Sofia ng balita na natagpuan na ang kanyang ama. Agad nagaman ang kanyang pakiramdam. Habang dumadaan sa bus stop, ibinaba niya si Daniel doon, na tila sinasabing hindi na kailangan ang kanyang kasama. Hindi pala nila alam, pagkagising ni Mang Nestor, ang kanyang alaala ay tanging hanggang sa kanyang kapanganakan hanggang sa araw ng kanyang kasal kay Aling Maria. Kaya, si Aling Maria lamang ang kanyang nakilala, at sa tatlong kabataan na tinatawag siyang tatay, siya ay ganap na estranghero. Matapos ipaliwanag, tinanggap ni Mang Nestor na nawalan siya ng alaala. Sinubukan niyang alalahanin ang pangalan ng tatlong anak at muling formal na nakipagkilala sa kanila. Habang pauwi na sila, nakatanggap si Sofia ng tawag mula sa isa pang babaeng kasamahan sa trabaho. Ikinwento nito na tila gusto raw siya ng bagong VP, Mr. Javier, at kagabi raw habang sumasakay siya sa sasakyan, tila malisyoso ang mga galaw nito. Biglang, kumabog, ang dibdib ni Sofia, nagpaalala sa kanyang kailangan siyang maging lubos na maingat kay Mr. Javier. Nang mga sandaling iyon, ang alaala ni Mang Nestor ay naka-stop. Sa edad na 22 ang pinakasweet na panahon kasama si Aling Maria. Bukod sa kanyang mukhang matanda, ang kanyang kaluluwa ay parang isang batang lalaki na masigla at romantiko. Palagi siyang gustong damaykit kay Aling Maria, tinatawag siya sa kanyang pet name, at gusto pang maglaro ng chess kasama si Carlo, palaging binabanggit ang mga magagandang alaala noon. Napakakomplikado ng nararamdaman ni Aling Maria. Napilitan siyang isantabi muna ang usapin ng paghihiwalay, at alagaan ang kanyang asawa. Kinabukasan, si Daniel ang unang kumontak kay Sofia, at nagpatuloy sila sa pagtalakay tungkol sa pag-ibig. Diretsahang inamin ni Sofia na siya ang unang nagka-crush kay Mr. Javier. Ito ay dahil kinikilala niya ang kanyang kakayahan sa trabaho, siguro matagal na rin nang may taong umunawa sa kanya, kaya madaling tumibok ang puso niya. Sumang-ayon si Daniel, sinabi niyang naranasan na rin niya ang ganoong pakiramdam. Nag-alinlangan si Sofia at tinanong si Daniel kung may gusto na ba itong iba. Agad na itinanggi ni Daniel, ngunit nang umuwi na siya ay kinuha niya ang isang lumang litrato, na para bang hindi niya pa nakakalimutan ang taong nasa litrato, na tila si Sofia. Lumipas ang weekend. Nang araw na iyon, nagkita si Sofia at Mr. Javier sa parking lot ng opisina. Ito ang unang pagkikita nila pagkatapos ng mainit na gabing iyon. Sobrang kinakabahan si Sofia, at awkward ang kanyang kilos. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Karen, isa pang kasamahan nila. Umalis muna si Mr. Javier. Sinabi ni Karen kay Sofia ang isang malaking sikreto. Si Mr. Javier ay may girlfriend na 9 na taon na at malapit nang magpakasal. Nang araw na iyon, pinalabas na si Mang Nestor sa ospital. Bago iyon, nakaupo siya at ang kanyang asawa sa kwarto, patuloy na naghahanap ng mga alaala na nawawala. Nang mga sandaling iyon, bigla siyang nagtanong, alam na ba ni Elena ang sikreto, na hindi siya tunay nating anak? Nagulat si Aling Maria at tumayo. Pinaalalahanan si Mang Nestor na nangako siyang hindi na ito babanggitin mula nang ikasal sila, nanikip ang dibdib ni Mang Nestor. Lumalabas na hanggang sa ganitong edad,
wala pa rin siyang lakas ng loob na sabihin ang matagal ng kinikimkim. Nadismaya siya sa sarili. Kinagabihan, habang naghahanda silang sumakay ng bus pabalik ng Maynila, hinawakan ni Mang Nestor ang kamay ng asawa, pinasalamatan ito sa pagpapakasal sa kanya sa kabila ng kahirapan, at sa pagbibigay sa kanya ng magagaling na anak. Sobra ka nang nahirapan, sabi niya, nanginginig ang boses, habang hindi mapigil ang pinupunasan ang mga luhang dala ng emosyon. Biglang naalala ni Aling Maria, noong kabataan nila, madalas umiyak si Mang Nestor. Tulad nga ng sabi niya, lagi niyang pinaniwalaan na si Aling Maria ang itinadhana para sa kanya, ngunit si Aling Maria noon ay hindi naniniwala sa pag-ibig. Sa mga unang araw nila, nagbigayan sila ng init sa isa't isa, inakala na ang isa't isa ang kanilang kaysa-isa. Samantala, dahil si Dr. Robert ay kasama sa mga nag-asikaso kay Mang Nestor sa ospital, nalaman niya ang tungkol sa pag-inom nito ng sleeping pills para magpakamatay. Bago siya mawala, nakalaunan ay malalaman na pagpunta lamang sa ibang bansa ang dahilan. Sinadya ni Dr. Robert na sabihin ito kina Attorney Elena at Sofia. Gaya ng inaasahan, parehong labis na nasaktan at nag-alala ang magkapatid para sa kanilang ama. Isang gabi, habang naghahanda si Sofia na umuwi, hindi niya sinasadyang makita ang kanyang ina, si Aling Maria, na sumasakay sa tricycle na pangkargamento ng isang kilalang tindero ng prutas sa kanilang lugar. Magkasama silang umalis. Natigilan si Sofia, agad na bumaba ng sasakyan, at dumiretso sa tindahan ng prutas para magtanong. Ang apo ng may-ari ng tindahan ay inosenteng nagsabi sa kanya, si Lolo po, nakipag-date. Ang salitang, date, ay nagpatulala kay Sofia sa gulat. Pag-uwi sa bahay, nakita niyang nag-iisa at malalim ang iniisip ng ama, kaya hinayla niya ito papuntang karaoke. Masaya ang naging banwigi, atmosphere, sa loob ng KTV, ngunit sa tuwing naiisip niya ang tangkang pagpapakamatay ng ama, hindi mapigilan ni Sofia ang mapaluha. Dahil sa nangyari ng araw na iyon, nagkaroon ng kasunduan si Sofia at ang kanyang ama, sa oras na bumalik ng buo ang alaala nito, kailangang sabihin muna ito sa kanya. Natatakot si Sofia na baka kapag naalala na niya ang lahat, mag-isip na naman ito ng masama. Kinabukasan, umuwi rin si Attorney Elena sa bahay ng kanilang mga magulang. Tinawag niya ang ina sa labas, at pinaalala ang isang pangyayari noong bata pa siya kung saan dinala siya ni Aling Maria para lumayas. Malinaw na naaalala ni Elena, siya lang ang dinala ng ina noon, habang naiwan si Sofia sa bahay. Pumunta silang dalawa sa tabing dagat. Nakita ni Elena na naglagay ang ina ng parang gamot sa bateng hawak nito. Sa huli, hindi niya ito ininom. Pagbalik nila, nagluluto ng pagkain ang kanilang ama para kay Sofia, na tila walang balak na hanapin silang mag-ina. Nang lumaki na si Elena, naisip niya na posibleng noong mga sandaling iyon ay nais siyang isama ng ina na lisanin ang mundong ito. Ang alaalang iyon ay hindi nawala sa kanyang isipan. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Aling Maria, hindi raw iyon lason, balak lamang niyang ilaglag ang sanggol na dinadala niya noon, tumutukoy sa isang pagbubuntis pagkatapos ni Elena ngunit bago kay Sofia na hindi natuloy. Pilit na naniwala si Elena sa sinabi ng ina, pagkatapos ay naisip ang kamakailang tangkang pagpapakamatay ng ama. Tinanong niya ang ina, kung sakaling bumalik ang alaala nito, ano ang gagawin nila? Matigas na sumagot si Aling Maria, tuloy ang plano. Magkanya-kanya na tayo. Ang trabaho ni Attorney Elena kamakailan ay nangangailangan ng pakikipagtulungan kay Daniel. Ngayon, nagkita sila sa isang kapehan. Nagkataon namang hindi makontak ni Sofia si Mr. Javier kaya nagpasya siyang sumama sa kanyang ate. Sa pagkakataong ito, ibinigay ni Daniel kay Elena ang isang lumang litrato mula sa kasal nito na hindi sinasadyang nakunan niya noon. Kinuha ito ni Elena at tiningnan, at natigilan nang makita ang isang larawan kung saan kapwa sila ng asawa niyang si Dr. Robert ay pilit ang ngiti, walang bahid ng kasiyahan. Kinagabihan, nag-inuman silang tatlo. Si Sofia ang pinakamaraming nainom,
kaya lasing na lasing siyang iniuwi ni Elena sa bahay nito. Kinaumagahan, paggising ni Sofia, napansin niyang lowbat ang cellphone niya. Pumasok siya sa opisina ni Elena para maki-charge, ngunit hindi sinasadyang nakita niya ang nakabukas na chat history sa computer ni Elena. Laking gulat ni Sofia nang matuklasan ang nakakagimbal na sikreto tungkol sa tunay na kasarian ng kanyang bayaw sa pamamagitan ng mga pribadong pag-uusap nito. Sakto namang pumasok si Elena na kagigising lang. Nang mapansin ang kakaibang reaksyon ng kapatid, agad niyang inagaw ang computer at nanigas din sa kinatatayuan nang mabasa ang nilalaman. Ang unang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng pait at pakiramdam ng matinding pagkakanulo. Si Elena ay natulala, si Sofia na nasa tabi niya ay labis na nalungkot. Bakit nga ba, kahit magkapamilya sila, ay wala silang kaalam-alam sa isa't isa? Pinalabas ni Elena si Sofia, at nag-isang naupo sa kwarto, binasa ang lahat ng pag-uusap. Naalala niya ang panahon mula nang makunan siya, ginawa niya ang lahat para mabuntis muli, ngunit lalo lang lumayo ang loob nilang mag-asawa. Akala niya ay dahil iyon sa pressure na magkaanak, nakaramdam pa siya ng guilt. Resulta, lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Habang iniisip ito ni Elena, lalo siyang nagngit-ngit, sobrang nasaktan kaya tinawagan niya ang asawa, ngunit hindi ito sumasagot. Tumakbo siya papunta sa kusina, at kinuha ang gunting. Ang baliw na aksyon na ito ay nagpatakot kay Sofia, kaya agad siyang sumugod at niyakap ng mahigpit ang ate hanggang sa kumalma ito. Pagkatapos ng matinding pagkabigla, nag-analyze si Elena, sigurado siyang sinadya ni Dr. Robert na iwanang bukas ang computer para makita niya. Ayaw na niyang magtago, ngunit wala siyang lakas ng loob na harapin ito ng direkta, kaya idinaan na lang niya sa ganitong kaduwagan. Pinagtawanan ni Elena ang sarili. Palagi niyang inaakala na matalino siya, na sa konting usap lang ay mababasa na niya ang isang tao. Ngunit ang asawang kasama niya sa loob ng maraming taon ay hindi niya pala nakilala ng lubusan. Kinabukasan sa trabaho, ginamit ni Mr. Javier ang trabaho bilang dahilan para tawagin si Sofia sa kanyang opisina. Gusto niyang ipaliwanag nito kung bakit hindi siya sumasagot ng tawag kahapon. Ngunit nakapag-isip na si Sofia. Kagabi, nasa labas siya ng bahay ni Mr. Javier, nakita niyang naroon pa ang kotse nito, ibig sabihin nasa loob ito ng bahay. Malamang na hindi siya sinasagot dahil dumating ang 9-year girlfriend nito. Matapos malaman ang sitwasyon, buo na ang loob ni Sofia na iwan ang lihim na relasyong ito. Nakakapagod na ito at nawala na ang kanyang unang pagkaakit kay Mr. Javier. Magalang na nagpaalam si Sofia na tapusin na ang kanilang ugnayan. Pagkatapos noon, lumapit siya kay Daniel para maglabas ng sama ng loob. Bukod sa pagbabahagi ng tungkol sa breakup nila ni Mr. Javier, naalala niya ang komplikadong damdamin niya para sa kanyang ate na si Elena. Ang pagiging matapang at tila palaging nagmamalasakit ni Elena sa iba, ngunit dati ay kinaiinisan ito ni Sofia. Ngayon, nagsisisi siya. Kung maibabalik lang niya ang araw na ipinakilala ni Elena si Dr. Robert sa pamilya, tiyak na pipigilan niya ang kasal na iyon. Naalala niya, noon ay 3 buwan pa lang magkakilala sina Dr. Robert at Elena. Nang ipahayag nila ang desisyong magpakasal, pilit ang ngiti nilang dalawa, walang bahid ng saya. Tinanong noon ni Sofia ang bayaw kung ano ang pinakagusto nito sa kanyang ate. Sumagot si Dr. Robert ng isang kakaibang sagot, dahil hindi siya masyadong pambabae. Narinig iyon ni Sofia at nagtaka. Sa ugali ni Elena, tiyak na hindi niya palalampasin ang sinumang magkokomento ng ganoon sa kanya. Ngunit nakakagulat, hindi nagalit si Elena, bagkus ay tila palaging binabantayan ang tingin ni Dr. Robert. Pinilit na lang ni Sofia na kumbinsihin ang sarili na binago ng pag-ibig ang kanyang ate. Ngunit ang hindi maipaliwanag na kaba ay naroon pa rin. Ngayon lang niya naintindihan ang tunay na kahulugan ng kabang iyon. Nakita ni Daniel na nahihirapang magsalita si Sofia, kaya siya na ang unang nagtanong, may problema ba sa pagsasama ni na Attorney Elena? Ngunit hindi direktang sumagot si Sofia.
Sa halip ay iniba ang usapan patungo kay Carlo. Nitong mga nakaraan, lagi akong sinasabihan ng bata na maging mabait kay Ate Elena, sabi ni Sofia, para bang may tinatago siyang sikreto. Ang totoo, kagabi nang mag-inuman sina Daniel at Carlo, nalasing ang bunso at nasabi nito na hindi tunay na anak ng kanilang mga magulang si Attorney Elena. Matapos ibahagi ang malaking sikretong ito, itinuring ni Carlo si Daniel bilang mapaglalabasan ng sama ng loob at nagpasya siyang ipasa kay Daniel ang responsibilidad na sabihin ito kay Sofia. Pagkatapos, bumalik mula sa ibang bansa, patuloy na iniiwasan ni Dr. Robert si Elena, hindi sumasagot ng tawag, at hindi nagpapakita. Hindi mapalagay si Sofia, kaya araw-araw siyang nasa tabi ng kanyang ate. Walang kamalay-malay siyang sumasagot sa mga tawag ni Daniel, habang si Elena ay naghihintay pa rin na magpakita si Dr. Robert. Ngunit hindi inaasahan, nakatanggap sila ng balita na nagsara na ang klinika ni Dr. Robert. Tuluyan na siyang naglaho, dahil biglaan ang pangyayari, ang mga tauhan sa klinika ay napilitang kontaken si Elena. Sakto namang dumating si Benjo, ang lalaking nasugatan sa klinika noon. Nang malaman niya ang pagtakas ni Dr. Robert, nasabi niya, walang hiya. Naramdaman ni Sofia na marahil ay maraming alam si Benjo tungkol sa kanyang bayaw. Sa kabilang banda, hindi malaman kung bakit, mula nang mabanggit ng mga kasamahan si Mang Jose, hindi na ito nawala sa isip ni Mang Nestor. Sa wakas, nagdesisyon siyang hanapin ito para magkausap sila ng malinaw. Nang marinig ito, medyo na-excite din si Aling Maria, gusto niyang sumama sa asawa. Ang pribadong buhay ni Mang Nestor ang demonyong nagpahirap sa kanya ng matagal. Gusto rin ni Aling Maria na malaman ang katotohanan. Ngunit pagdating nila sa trucking company, sinabi ng mga kasamahan na umalis na si Mang Jose ng gabing iyon. Bago umalis, nangutang pa raw ito sa maraming tao. Matapos makuha ang address ng bahay ni Mang Jose, agad na dinala ni Mang Nestor ang asawa doon, ngunit hindi pa rin nila ito natagpuan. Sa ibang pagkakataon, habang nagtatrabaho, nakasalubong ni Mang Nestor ang pinuno ng kanilang hiking club. Tinanong niya ito tungkol kay Mang Jose. Ngunit malabo ang sagot nito, pinayuhan si Mang Nestor na huwag nang mag-usisa pa tungkol sa kanya, dahil baka mabanggit na naman ni Aling Maria ang tungkol sa pagtatapos ng kasal. Nagtaka si Mang Nestor, hindi niya alam kung ano ang pagtatapos ng kasal. Matapos ipaliwanag ng pinuno, doon lang niya naintindihan, ngunit tila mali ang pagkakaintindi. Kinagabihan, umuwi si Mang Nestor na may dalang isang bungkos ng bulaklak para sa asawa. Sinabi niyang naalala na niya ang lahat at pumapayag siyang magtapos ng kasal, sila. Ang totoo, hindi pa naman talaga bumabalik ang alaala ni Mang Nestor. Sinabi niya lang iyon dahil gusto niyang makipag-ayos sa asawa. Nag-search siya sa internet tungkol sa pagtatapos ng kasal, at inakala niyang ito ay isang bagong konsepto, marahil isang paraan para buhayin muli ang kanilang pagmamahalan. Excited na niyaya ni Mang Nestor ang asawa na mag-travel para sa kanilang pagtatapos. Malinaw na mali ang pagkakaintindi niya sa termino. Ngunit si Aling Maria ay ayaw nang pansinin pa ang kanyang pagkakamali. Pumunta si Sofia sa kapehan para hanapin si Benjo, ngunit sinabi ng staff na umuwi raw ito ng probinsya. Gusto ni Sofia na hikayatin si Daniel na samahan siyang hanapin si Benjo, kaya napilitan siyang sabihin ang sikreto, bading si Dr. Robert. Naintindihan ni Daniel ang kabigatan ng sitwasyon, kaya agad siyang pumayag na sumama kay Sofia. Natagpuan nila ang pinagtataguan ni Dr. Robert. Naroon na si Benjo. Sinisisi si Dr. Robert sa pagsasakripisyo sa buhay ng iba, si Elena, para lang maitago ang kasarian nito. Ngunit walang bahid ng pagsisisi si Dr. Robert, pinagtawanan pa niya si Benjo na masyadong emosyonal kaya naloko ng pera, at habang buhay na hindi makakabangon. Kada rating lang nina Sofia at Daniel nang biglang makatanggap ng tawag si Sofia mula kay Carlo, ibinabalita na tuluyan nang bumalik ang alaala ng kanilang ama, at muli itong humihiling ng pagtatapos ng kasal sa kanilang ina.
Sunod-sunod ang mga problema kaya labis na nawalan ng pag-asa si Sofia. Sinisi niya ang ama sa hindi pagtupad sa pangako, na hindi siya ang unang sinabihan nang bumalik ang alaala. Nito, hindi pa tapos, napansin ni Sofia na sinadya ni Benjo na i-post ang lokasyon ng simbahan kung nasaan sila sa kanyang social media, na tila may inaakit na pumunta doon. Sinundan ni Sofia ang lokasyon papasok ng simbahan, at nakita niya ang kanyang bayaw na si Dr. Robert at si Benjo na magkatabi. Akala niya ay magkasintahan ang dalawa. Mabilis na nagpaliwanag si Benjo, sinabing galit na galit siya kay Dr. Robert, at huwag daw siyang isipan ng masama. Sa paalala ni Daniel, pinilit ni Sofia na kumalma, at kinausap ng hiwalay si Dr. Robert. Wala siyang pakialam sa kasarian nito, galit lang siya kung bakit ang ate niya pa ang pinili nitong pakasalan. Malupit na sumagot si Dr. Robert, dahil si Elena ay katulad ko, sukdulan ang galit sa pamilya, gustong putulin ang ugnayan sa kanila. Ang mga salitang ito ay sumaksak sa puso ni Sofia. Naalala niya noong bata pa sila, madalas na may pandidiri sa mga mata ni Elena kapag tumitingin sa mga kamag-anak. Lumalabas na ang galit na iyon ay hindi dahil sa pagiging teenager, kundi tunay na pagkamuhi. Habang nag-uusap sila, biglang dumating si Attorney Elena. Lumalabas na siya pala ang inaakit ni Benjo na pumunta doon. Pinagalitan ni Elena si Sofia sa pakikialam, at sa pagsama pa kay Daniel. Inutusan niya ang kapatid na umuwi na agad. Sumunod na lang si Sofia. Bago umalis, biglang tinanong ni Daniel si Sofia kung ano talaga ang dahilan kung bakit siya isinama. Napilitang umamin si Sofia, gusto niyang nandoon si Daniel para sa kanyang ate. Nang marinig ito, naging komplikado ang ekspresyon ni Daniel, ngunit hindi siya tumanggi. Sa huli, sinabi ni Daniel kina Sofia at Benjo na mauna nang bumalik sa Maynila, habang siya ay mananatili para obserbahan ang sitwasyon. Habang pabalik, nalaman ni Sofia ang buong ugnayan nina Benjo at Dr. Robert. Lumalabas na si Benjo ay bading, at inagawan siya ni Dr. Robert ng nobyo. Pagkatapos noon, kinuha ng dating nobyo ang lahat ng pera ni Benjo at tumakas papuntang New Zealand, ang lugar kung saan nagdahilan si Dr. Robert na pupunta para sa business trip noon. Sa loob ng kwarto sa simbahan, pinagtawanan ni Attorney Elena ang asawa dahil sa pagtatago nito na parang daga para lang may tago ang kasarian. Nagalit si Dr. Robert sa sinabi nito, at idiniin siya sa sofa. Habang nagpupumiglas, napaiyak si Elena. Tinanong niya ang asawa, nang makita siya nitong nahihirapan at nagsusumikap na mabuntis, ano ang nasa isip nito. Ibinigay ni Dr. Robert ang pinakamalupit na sagot, nandidiri ako. Tuluyang natulala si Elena, ngunit pinilit niyang ayusin ang sarili, tumayo at umalis. Bago umalis, sinabi niya sa asawa, mabuti na lang at wala rin akong nararamdaman para sa iyo. Pumunta si Elena sa kalapit na tabing dagat para magpahangin. Paglingon niya, nakita niya si Daniel na nakaupo sa isang bangko. Umupo si Elena sa tabi nito, at mahinang nagsabi, mas mabuti pa rin pala kapag may kasama kaysa mag-isa. Kada rating lang ni Sofia sa Maynila nang bigla siyang makatanggap ng mensahe mula kay Mr. Javier, pinapupunta siya sa kapehan. Ginamit ni Mr. Javier ang trabaho bilang dahilan, pagkatapos ay muli itong nagtapat ng pag-ibig kay Sofia. Medyo natinag ang puso ni Sofia. Sinabi niyang hindi siya naiintindihan ni Mr. Javier, paano niya nasasabi ang mga salitang iyon. Hindi niya inaasahan, agad na sinabi ni Mr. Javier ang lahat tungkol sa pamilya, mga gusto, at lahat ng tungkol kay Sofia. Lubos siyang nagulat. Matapos ang komprontasyon, umamin si Mr. Javier, siya pala ang kachat ni Sofia sa internet sa loob ng 1 taon. Sinabi niyang ang kanilang koneksyon ay hindi nagsimula sa gabing iyon, kundi sa kanilang pagiging magkaibigan na lubos na nagkakaintindihan sa pamamagitan ng mga mensahe. Lumipat din siya sa kumpanyang iyon dahil kay Sofia. Gulong-gulo ang isip ni Sofia. Palagi niyang itinuturing na kapatid na babae, at ka-vibes ang kachat niya sa internet,
Hindi niya akalaing si Mr. Javier pala iyon. Paglabas nila ng kapehan, yumuko si Mr. Javier at hinalikan si Sofia. Sakto namang tumama sa kanila ang ilaw ng sasakyan. Tiningnan mabuti ni Sofia, at nakita niyang bumalik na sina Attorney Elena at Daniel. Nagsimula nang magtrabaho muli si Mang Nestor. Dahil madalas na niyang nakakasalamuha ang mga dating kasamahan, marami siyang nalaman tungkol sa sarili niya bago siya mawalan ng alaala. Sa buhay na ito, napakasama pala ng trato niya sa kanyang asawa, kakarampot lang na sweldo ang iniuuwi, lubos na ipinapasa kay Aling Maria ang pag-aalaga sa mga anak. Kahit ang mga kaibigan niya ay humahanga sa katatagan ni Aling Maria, sa pag-ako nitong mag-isa sa buong pamilya. Nang marinig ito ni Mang Nestor, agad siyang nagtago sa loob ng truck at umiyak ng matagal. Hindi niya matanggap na naging ganoon kasamang tao pala siya. Kinagabihan, umuwi siya, pilit pa ring ginagamit ang dahilan na gusto niyang ayusin ang kanilang relasyon. Ngunit malamig siyang kinumpronta ni Aling Maria, kung talagang bumalik na ang alaala mo, ipaliwanag mo kung bakit mo gustong magpakamatay. Ang totoo, nitong mga nakaraang araw, madalas maalala ni Mang Nestor ang mga putol-putol na alaala. Naalala niyang pumunta siya sa neurology department ng ospital, at isinulat niya sa psychological assessment form na ang pinakagusto niyang mangyari sa mga sandaling iyon ay, sumama na sa mga ninuno. Ngunit mga piraso lang iyon ng alaala. Hindi niya maipaliwanag kung bakit niya ginawa iyon. Dahil dito, tuluyang gumuho ang mundo ni Aling Maria. Hindi niya maintindihan, at hindi niya matanggap ang tangkang pagpapakamatay ng asawa. Ang nararamdaman lang niya ay sobrang lupit ng trato nito sa kanya sa buong buhay nila. Kahit sa paghihiwalay ay ayaw siyang bigyan ng dignidad, kailangang gamitin pa ang ganitong karahasang paraan para saktan siya. Nang makitang humahagulgol ang asawa, lumapit si Mang Nestor para umalo, ngunit itinulak siya nito. Isinigaw ni Aling Maria ang sikretong kinimkim niya sa loob ng napakaraming taon. Inakusahan niya ang asawa na may ibang pamilya sa likod niya. Hinahati ang sweldo sa dalawa, ang isa ay para suportahan ang anak sa labas. Malinaw na tapos na sa trabaho pero hindi umuuwi, basta makatanggap lang ng misteryosong tawag ay agad na aalis kahit hating gabi. Lahat ng iyon ay bangungot, ang pagdududa na kumain sa kanya buong buhay ngunit hindi niya kailanman direktang naitanong. Natulala si Mang Nestor. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Hindi niya akalain na bukod sa masamang trato sa asawa, nagawa pa pala niya itong pagtaksilan. Labis siyang nagsisi at nahiya, pumayag siyang umalis agad, at hinding-hindi na magpapakita sa asawa at mga anak. Pagkaalis sa bahay, sa truck ng company na lang siya pansamantalang tumuloy. Sobrang bigat ng epekto sa kanya ng mga sinabi ng asawa. Kinaladkad ni Mang Nestor ang mga kasamahan, pinilit na ipaliwanag ng detalyado, kung totoo bang nambabae siya. Ngunit hindi rin alam ng mga kasamahan kung paano sasagot, pinaalalahanan lang si Mang Nestor na mayroon siyang lumang logbook o tala-arawan sa kanyang truck, baka naroon ang sagot. Agad na bumalik si Mang Nestor sa truck para maghanap. Nakakita siya ng isang naninilaw na kapirasong papel na nakaipit sa isang lumang notebook. Nasa loob nito ang sulat na ginawa ni Aling Maria para sa kanya noong bata pa sila, ang mismong sulat na palagi niyang binabanggit, na natanggap daw niya noong 22 anyos siya, ngunit walang maalala si Aling Maria. Kaya akala niya ay nagkamali lang siya ng alaala. Ngayong natagpuan niya ang tunay na ebidensya, labis siyang naantig at nalungkot. Ayaw ni Mang Nestor na harapin ng asawa ng mag-isa ang lahat ng sakit. Nagpasya siyang kausapin muna ng malinaw ang mga anak, na pumayag na silang maghiwalay. Nang araw na iaanunsyo na nila ito, si Mang Nestor kasama sina Sofia at Carlo ay pumunta sa bahay ni Attorney Elena. Namangha siya sa ganda ng bahay ng panganay na anak. Nang tanungin, nalaman niyang ito ang unang beses na nakapunta siya sa bahay ni Elena. Dati raw siyang inaanyayahan nito, ngunit palagi siyang tumatanggi. Habang kumakain, sinabi ni Mang Nestor ang desisyon niyang umalis na ng bahay. Pinayuhan niya ang mga anak na huwag malungkot,
hindi raw ito makakaapekto sa pagmamahalan nila bilang pamilya. Kailangan pa rin nilang alagaan ng mabuti ang kanilang ina, at lalo na, huwag hayaang ibenta nito ang nag-iisang bahay ng pamilya. Kinagabihan, pumunta si Sofia sa opisina para mag-overtime kasama si Mr. Javier, ngunit palagi niyang tinitingnan ang mga mensahe niya kay Daniel. Hindi pa rin ito sumasagot sa mga mensahe niya ngayong araw. Lumalabas na mula nang makita niya sina Sofia at Mr. Javier na naghahalikan noong gabing iyon, hindi na maganda ang pakiramdam ni Daniel, kaya matigas siyang hindi sumasagot ng tawag o mensahe mula kay Sofia. Napansin ni Mr. Javier ang kilos ni Sofia, kaya lumapit ito para magtanong. Sa mungkahi ni Mr. Javier, nagpa siya si Sofia na huwag nang mag-text, sa halip ay direktang pumunta sa opisina ni Daniel. Hinarang ni Sofia si Daniel sa may pinto. Napilitan na lang si Daniel na sabihin ng diretso na ayaw na niyang ipagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Natatakot daw siyang baka isang araw, kapag masama ang loob ni Sofia, ay muli siyang lecturein nito at putulin ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit tiniyak ni Sofia, hinding-hindi na niya ulit itatakwil si Daniel. Ang pagkakaibigan daw nila ay magpakailanman. Ang tiyak na pahayag na ito, kabalintunaan, ay lalo pang nagpairita kay Daniel. Hindi niya masabi ang tunay na dahilan kung bakit ayaw niyang ipagpatuloy ang pagkakaibigan nila, dahil mula pa noon, ang nararamdaman niya para kay Sofia ay hindi lang pagkakaibigan, kundi pag-ibig. Kinabukasan, bumalik si Attorney Elena sa bahay ng kanyang ina. Habang nag-uusap sila, nagtanong si Aling Maria tungkol sa kalagayan ng kanyang manugang. Nagpakita ng nakakatakot na kahinahunan si Elena, hindi hinayaang mahalata ng ina kahit isang lamat sa kanyang malapit ng mawasak na pagsasama. Pagbalik sa Maynila, nakatanggap muli ng tawag si Elena mula kay Dr. Robert. Taos-puso itong humingi ng tawad, nais niyang kalimutan na nila ang mga hindi pagkakaunawaan. Malamig na pumayag si Elena, sinabihan itong pumili ng araw para bumalik at ayusin ang papeles ng diborsyo. Pagkatapos, sabi niya, walang emosyon sa boses, pwede pa rin tayong maging magkaibigan. Pagkatapos nito, biglang nag-iba ng usapan si Elena, nagtanong ng isang hindi inaasahang bagay sa ina, noong buong araw akong nagpapakahirap magtrabaho para sa pamilya, bakit hindi mo man lang ako napasalamatan? Hindi ito tanong para manumbat, gusto lamang niyang malaman ang dahilan. Napatanga si Aling Maria, inaming dahil sa sobrang pagkakasala at hiya kaya hindi niya masabi ang pasasalamat. Nag-isip sandali si Elena, pagkatapos ay nagkwento ng iba. Ang totoo, bago siya ikasal, pumunta si Mang Nestor sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya noon. Noong mga sandaling iyon, ibinigay niya kay Elena ang isang passbook, nangakong maghuhulog siya ng pera doon buwan-buwan. Sabi niya, gusto niyang gamitin ang perang iyon para bayaran ang mga taon ng paghihirap nito. Sa mga nagdaang taon, hindi ginalaw ni Elena ang perang iyon, ngunit palagi niyang naaalala ang tahimik na pagbawi na iyon ng kanyang ama. Pagkatapos ay bumaling siya sa ina, sinisisi ito sa pagiging masyadong malupit sa ama. Oo, nagkamali ito noon, pero hindi naman daw sapat na dahilan para biglaang makipaghiwalay. Dahil dito, labis daw itong nalugmok, wala nang matirhan ngayon, at kaawa-awa rin. Sinabi ni Elena sa ina na ibigay ang passbook na ito sa ama, para may pera itong upahan ng maayos na bahay. Sa harap ng panunumbat ng panganay na anak, labis na nasaktan si Aling Maria. Nasabi na lang niyang kailangan niyang magpahinga sandali, pagkatapos ay tumakbo papasok ng kwarto, at humagulgol. Labis ang kanyang hinanakit, iniisip na ginamit ni Mang Nestor ang pera para bilhin ang puso ni Elena. Ang kanyang kalungkutan at pagdurusa sa loob ng maraming taon ay tila walang halaga sa mata ng anak. Ngayong araw, nakaupo si Sofia mag-isa sa kapehan, tinitingnan ang mga tala sa kanyang telepono at napansin na malapit na ang kaarawan ni Attorney Elena. Ibinaba niya ang telepono, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang naramdaman.
Naalala ni Sofia na sinabi ng kanyang ama na ang litrato ng kasal nila na nakasabit sa bahay ay kinunan pagkatapos mismo nitong mag-propose sa ina, at iyon din daw ang unang beses na nahawakan niya ang kamay ng asawa. Nagsimulang magbilang si Sofia, mula Nobyembre, ang buwan na kinunan ang litrato ng kasal, 6 na buwan lang ang lumipas, ipinanganak na si Attorney Elena. Malinaw na hindi sapat ang panahon para sa normal na pagbubuntis, maliban na lang kung premature si Elena. Nag-isip ng malalim si Sofia ngunit hindi pa rin makahanap ng sagot. Sakto namang may lumapit na babae sa kanya. Masiglang ipinakilala ni Karen, ang kasamahan niya sa trabaho, ito ang best friend ko, si Zoeyang. Magiliw na bumati si Sofia sa bagong kakilala. Biglang nagbitaw ng isang makahulugang salita si Karen, napakaseryoso ni Zoeyang, 9 na taon na, iisa lang ang minahal. Biglang naramdaman ni Sofia na hindi simple ang sinabing iyon. Tama nga ang hinala niya, sa sumunod na segundo, nalaman niya ang nakakagulat na balita, si Zoeyang pala ang 9 na year girlfriend ni Mr. Javier. Nagulat si Sofia. Naalala ang litratong magkasama na nakita niya sa bahay nito. Ang babae sa litrato ay kamukhang kamukha nga ni Zoeyang. Isang pamilyar na pakiramdam na nakakakilabot ang bumalik. Naalala ni Sofia ang araw na hinarap niya ang third party ng dati niyang nobyo katulad din ni Zoeyang ngayon, may parehong palakaibigang anyo ngunit puno ng kalkulasyon. Nakaramdam ng kaba si Sofia, ngunit sumama pa rin siya sa dalawa na mamasyal. Pagdating nila sa harap ng isang kainan, hindi sinasadyang nakasalubong nila si Mr. Javier. Sinadya ni Zoeyang na magpakita ng pagiging malapit, inanyayahan silang 4 na kumain. Ngunit tiyak na tumanggi si Sofia, nagmamadaling hinayla si Karen paalis. Pagkaalis nilang dalawa, doon lang lumabas ang tunay na anyo ni Zoeyang, malamig at nagtatagumpay. Lumalabas na alam na pala niya noon pa na si Sofia ang kabit ng kanyang nobyo at ito ay isang paraan ng pagpaparamdam. Sa ibang lugar, patuloy pa rin si Mang Nestor sa paghahanap kay Mang Jose. Kasama ang isang dating katrabaho, pumunta sila sa isang construction site. Nakita ni Mang Jose si Mang Nestor mula sa malayo, natakot at nagmadaling magtago. Nang mga sandaling iyon, lumingon si Mang Nestor at napako ang tingin niya sa isang lumang bakal na cabinet sa gilid ng construction site, puno ito ng mga kakaibang guhit. Ang mga guhit na ito ay biglang nagpatayo ng balahibo niya, ilang pira-pirasong alaala ang biglang sumulpot, malabo ngunit malakas. Mabuti na lang at dumating ang gwardya ng site at pinaalis sila, naputol ang pagbabalik tanaw. Nakauwi na si Dr. Robert. Tinawag niya ang kanyang ina. Umupo silang tatlo para pag-usapan ang tungkol sa diborsyo. Ang biyenan ni Elena, sa katunayan, ay matagal nang alam ang tunay na kasarian ng kanyang anak. Nakita rin niya ang mahirap na pinanggalingan at pagiging sunod sa Nieren at maunawain ni Elena, kaya pumayag siyang ipakasal ito sa kanyang anak, itinuturing siyang perpektong panakip butas. Sa katotohanan, palaging minamaliit ng biyenan si Elena, pakiramdam niya ay hindi ito karapat-dapat sa kanilang mayamang pamilya, isang biglang yaman, na nang-ahas pang humingi ng diborsyo. Nang makitang minamaliit ng ina si Elena, hindi inaasahang nagsalita si Dr. Robert para ipagtanggol ito. Sinabi niyang pareho silang biktima ng kanyang ina, ang isa ay nawalan ng kalayaan, ang isa ay pinagsamantalahan at nawalan ng pera, tumutukoy sa mga narinig niya tungkol kay Elena. Ngayon, ang pagpanig ni Dr. Robert kay Elena ay nagbigay dito ng kaunting init ng loob. Naalala niya ang mga bihirang pag-uusap nila, napagtanto na marahil ang taong pinaka-nakakaintindi sa kanya sa bahay na iyon ay ang kanyang bading na asawa. Sinabi ni Elena sa asawa, ang dahilan kung bakit sinubukan niyang mabuntis noon, gustong bumuo ng isang tunay na pamilya kasama siya, ay dahil hindi niya namamalayan, minahal na pala niya ito. Isang mapait at kabalinto na ang pagtatapat. Matapos sabihin ang nasa loob niya, pinunasan ni Elena ang kanyang luha, mahinahong tumayo at umalis. Ang sinabi ni Elena tungkol sa pagbawi ng ama ay hindi nawala sa isip ni Aling Maria.
Personal siyang pumunta sa trucking company, ibinigay ang passbook sa asawa. Puno ng hinanakit na sinabi ni Aling Maria kay Mang Nestor na umuwi na ito ng bahay. Dahil pakiramdam daw ng mga anak nila ay masyadong malupit ang bigla niyang pakikipaghiwalay at pagpapalayas dito. Lahat daw sila ay sinasabing siya ang mali. Ngunit tiyak na hindi pumayag si Mang Nestor. Hinabol niya ito, isinuksok ang passbook sa kamay nito, pagkatapos ay nagmaneho papunta, pilit na iginigiit na ihatid ang asawa pauwi. Nang mga sandaling iyon, nag-iisa si Sofia sa bahay. Hindi niya sinasadyang makita ang isang lumang photo album sa estante. Binuksan niya ito, nakita ang maraming lumang litrato. Bukod sa litrato ng kasal ng mga magulang niya, litrato ni Attorney Elena noong bata pa, may isa pang litrato. Napadaan lang ang tingin ni Sofia ngunit natigilan siya, puno ng pagtataka ang mukha. Mabilis niyang isinuksok pabalik ang litrato sa album. Nang marinig na dumating na ang ina, mabilis na tumakbo palabas si Sofia. Pagkakita pa lang sa ina, agad siyang nagtanong, "Nay, si Ate Elena po ba? 9 na buwan ninyo siyang ipinagbuntis bago ipanganak." Mula nang mapansin ang kakaiba sa petsa ng kaarawan ni Elena, ang tanong na ito ay paikot-ikot na sa isip ni Sofia. Ang pag-iwas ng ina ay lalo lang nagpakumpirma sa kanyang hinala. Naalala niyang sinabi ng ina na si Elena ay lampas sa due date ng ipanganak. Kung ganoon, nang kinunan ang litrato ng kasal ng mga magulang niya, buntis na pala ang ina kay Elena. Ngunit sa araw ng kasal na iyon, ayon sa kwento ng ama, doon pa lang sila unang nag-holding hands. Kung gayon, hindi si Mang Nestor ang tunay na ama ni Elena. Nang marinig ang tanong ng anak, tumalikod lang si Aling Maria, nanginginig ang mga balikat, nag-aatubiling sumagot. Sa labas, pagkahatid sa asawa sa may gate, hindi agad umalis si Mang Nestor kundi itinigil ang sasakyan sa gilid ng kalsada, muling binuklat ang kanyang lumang logbook, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang mga alaala. Sakto namang may isang sasakyan na mabilis na paparating mula sa kabilang direksyon. Ang nakakasilaw na ilaw nito ay tumama ng diretso sa kanya kaya siya nahilo. Ang biglaang pagkabiglang ito, gayunpaman, ay parang isang malakas na tulak, na tumulong sa kanyang maibalik ang lahat ng nawalang alaala. Pinilit ni Sofia na alamin ang tungkol sa pinagmulan ni Elena. Kahit umiiwas ang ina na sumagot, ang kanyang pagkataranta ay nagpapatunay na may itinatagong sikreto. Napaiyak si Sofia. Ang totoo, matagal na niyang pinaghihinalaan ito. Mula pa noong bata siya, noong araw na iniwan siya ng ina sa bahay, at ang ate lang niya ang dinala para lumayas, ang puso ni Sofia noon ay parang sinaksak ng libo-libong kutsilyo. Palagi niyang iniisip na hindi siya mahal ng ina, kaya palagi siyang maingat sa kilos, sinusubukang kunin ang loob nito. Mula rin noon, nagsimula siyang mainggit at magselos kay Elena. Noong araw ng kasal ni Elena, hindi niya sinasadyang marinig ang pag-uusap ng kanyang mga magulang. May sinabi si Mang Nestor na, "Hindi talaga ako kasing kisig ng ama ni Elena, ano?" Noon, hindi naintindihan ni Sofia ang kahulugan ng sinabing iyon, ngunit ngayon ay lubos na niyang nauunawaan. Niyakap niya ng mahigpit ang ina, pinayuhan itong sabihin na ang katotohanan kay Elena. Kung malalaman pa ito ng ate niya mula sa iba, tiyak na mas lalo itong masasaktan. Katatapos lang mag-usap ng mag-ina nang bigla nilang mapansin na nakatayo na pala si Carlo sa may pinto ng kwarto. Kahit nagkunwari itong walang naintindihan, nakita ni Sofia na hindi tumitigil sa pag-alog ang binti ng kapatid. Iyon ang ugali ni Carlo, kapag kinakabahan o hindi mapakali, palagi siyang ganoon. Agad na naintindihan ni Sofia, alam na rin ni Carlo ang sikretong ito. Dahil dito, nakaramdam siya ng labis na pagkabigo at pagod. Sakto namang nag-leave ng matagal si Mr. Javier. Sinadya na namang magparinig ni Karen na bumalik na raw ito kay Zoeyang. Mula nang magpakita sina Karen at Zoeyang kay Sofia para ipamukha ang pag-aari, mukhang hindi pa naman talaga hiwalay sina Zoeyang at Mr. Javier. Gayunpaman,
Pansamantalang wala nang pakialam si Sofia sa kanyang personal na buhay pag-ibig. Mas inaalala niya ang mga gulo sa kanyang pamilya. Ngayong araw, pumunta si Sofia sa pinagtatrabahuhan ni Daniel. Hinanap niya ito para tanungin tungkol kay Carlo. Dati, hindi sinasadyang nabanggit ni Daniel na may sariling problema si Carlo. Hindi ito pinansin ni Sofia noon, ngunit ngayon, mukhang nalaman na ni Carlo ang tungkol sa pinagmulan ni Elena bago pa siya. Hindi nagtago si Daniel, inamin niyang totoo nga iyon. Itinuring din siya ni Carlo bilang mapagsasabihan kaya nasabi niya ito. Ngayon, kasama na si Sofia, si Daniel na ang naging tagasalo ng mga problema at sama ng loob ng tatlong magkakapatid na Kim. Sa bahay, pinag-isipang mabuti ni Aling Maria ang payo ni Sofia. Nagpasya siyang siya mismo ang magsasabi ng malaking sikreto kay Attorney Elena. Dinala ni Aling Maria ang anak pabalik sa lumang bahay ng kanyang lola sa probinsya. Ang pamilyar na tanawin ay nagpabalik sa kanya sa masasakit na alaala. Noon, si Aling Maria, isang estudyante sa kolehiyo, ay nagdala ng kahihiyan sa pamilya ng mabuntis ng hindi kasal. Pinilit siya ng kanyang pamilya na ipalaglag ang bata. Ngunit matigas siyang tumanggi na ipagpatuloy ito. Ang resulta, pinalayas siya sa bahay. Sa panahong iyon ng kawalan ng pag-asa, tinanggap niya ang alok na kasal ng mahirap na truck driver na matagal nang may lihim na pagtingin sa kanya si Mang Nestor. Nagmadali silang nagpakasal. Nang marinig ito, lubos nang naunawaan ni Attorney Elena ang lahat. Sa buong biyahe pauwi, hindi siya nagsalita. Ang katahimikan ng anak ay labis na nag-aalala kay Aling Maria. Nang makita ang pagkabalisa at takot sa mukha ng ina, tila nakita ni Elena ang larawan ng kawawang estudyanteng walang magawa noon. Lamambat ang kanyang puso, hindi niya natiis, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng ina. Kahit na ang kwentong isinalaysay nito ay pag-amin na sinira ng kanyang pag-iral ang buhay ng ina, sa kaibuturan ng kanyang puso, lihim pa ring nagpapasalamat si Elena na pinili siyang buhayin. Ang pagtatapat ni Aling Maria ay nagpatungo kay Elena sa panig ng ina. Bigla niyang naunawaan ang matinding pagnanais nitong makipaghiwalay. Kasabay nito, nagsimula siyang magduda sa pagmamahal ng ama. Ang kabaitan ba ni Mang Nestor sa kanya sa loob ng maraming taon ay isang paraan lamang para makuha ang kanyang loob, para kalabanin ang ina. Labis na naguluhan si Elena. Wala rin siyang mapagbuntungan ng galit, kaya napagbuntunan niya ng sama ng loob at pagkadismaya si Sofia nang magkita sila muli. Hindi na rin nagpatalo si Sofia, diretsahan niyang sinagot si Elena, sinabing palagi itong umaaktong mataas, na alam ang lahat, ngunit bulag naman sa katotohanang nasa harap na niya. Napatahimik si Elena. Totoo nga, wala siyang nakita. Ngayon lang niya napagtanto, ang kanyang pamilya at ang kanyang kasal, lahat ay itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan. Pagkaalis ni Elena na galit, doon lang napagtanto ni Sofia na medyo samobra siya. Mabilis siyang tumakbo palabas, natagpuan ang ate na nakaupo sa gilid ng kalsada, humahagulgol. Niyakap ni Sofia ang ate. Dinala niya si Elena sa dating klinika ni Dr. Robert, na may ibang doktor na ngayon. Matapos turukan ng pampakalma, nakatulog ng mahimbing si Elena. Nagtaka ang bagong doktor sa tindi ng emosyon nito. Tinanong si Sofia kung ano talaga ang nangyari, ngunit hindi sinabi ni Sofia ang katotohanan. Matapos bumalik ng buo ang alaala, pumunta si Mang Nestor sa isang nursing home. Nagkataon namang nakita niya roon ang kanyang asawa, si Aling Maria, kasama ang isa pang matandang lalaki. Dahil sa bigat ng kasalanan at pagdududa, agad na inisip ni Mang Nestor na iyon ang tunay na ama ni Elena, at naging kampante siya sa kanyang hinala. Dahil noong nakaraang taon, lihim niyang sinundan ang asawa at nakita niya si Aling Maria at ang matandang lalaking iyon na tila malapit sa isa't isa, magkasamang sumakay sa kotse. Malungkot ang mukha ni Aling Maria, mabilis niyang hinayla ang asawa papasok ng kwarto sa ospital. Lumalabas, lahat pala ay hindi pagkakaunawaan. Palihim palang inaalagaan ni Aling Maria ang kanyang kapatid na babae na may malubhang karamdaman.
Ang matandang lalaking iyon ay asawa ng kanyang kapatid. Nalaman ni Mang Nestor na lubos siyang nagkamali, napayuko na lang siya sa hiya. Pagkatapos ng isang linggong pagkawala, sa wakas ay nagpakita muli si Mr. Javier. Totoo ngang kinulit siya ni Zoyang, nahirapan siyang makawala para makabalik kay Sofia. Ngunit ang anumang pag-asa, kahit kaunti, sa puso ni Sofia ay tuluyan nang nawala. Sa loob ng isang linggo, hindi man lang siya tinawagan o tinext nito kahit isang beses. Palaging nasa estado ng pagdududa at pag-iisip si Sofia. Nakakapagod ang ganitong uri ng pag-ibig. Kaya, paglitaw ni Mr. Javier, muli na namang humiling si Sofia ng breakup, sa pagkakataong ito ay tiyak na. Nang gabing iyon, pilit na nagtipon ang buong pamilya. Ang tatlong magkakapatid at ang ina ay naupo ng magkakaharap, napaka-awkward ng sitwasyon. Dumating ang kanilang ama, mas lalo pang nakakagulat, kasama niya sina Mang Jose at isang batang lalaki. Pagpasok pa lang sa bahay, taimtim na ipinahayag ni Mang Nestor, si Mang Jose ay kamag-anak ko. Lahat sila ay nagulat, natulala at hindi makapagsalita. Masakit na napahawak si Aling Maria sa kanyang dibdib. Hindi makapaniwalang ang kanyang asawa ay may kapal ng mukhang iuwi pa ang anak nito sa labas. Subalit, ang katotohanan ay lubos na naiiba. Nagsimulang ikwento ni Mang Nestor ang nangyari noong tag-araw maraming taon na ang nakalilipas. Noon, minamaneho niya ang truck pauwi kasama si Elena. Hindi inaasahan, sa kalagitnaan ng daan, nabangga niya ang isang batang tumatawid. Ang batang iyon ay si Mang Jose. Napakaawa ng kalagayan ng bata, ang natitira na lang niyang kamag-anak ay ang kanyang lola na matanda na. Agad na dinala ni Mang Nestor si Mang Jose sa ospital, binayaran ang lahat ng gastusin. Ngunit ang naging resulta ay hindi na tuluyang gumaling ang isang binti ng bata. Gayunpaman, ang lola ni Mang Jose ay labis pa ring nagpapasalamat kay Mang Nestor. Ito ang lalong nagpabigat sa kanyang konsensya. Lihim siyang nangako sa sarili na aakuin niya ang responsibilidad sa kinabukasan ni Mang Jose at ng lola nito. Ito rin ang naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan ni Aling Maria. Madalas siyang umuuwi ng gabi dahil gusto niyang samahan si Mang Jose sa paglaki. Ang kalahati ng sweldo na nawawala ay para suportahan sila. Nang lumaki si Mang Jose, si Mang Nestor pa ang naghanap ng trabaho para sa kanya sa trucking company. Ang pagiging malapit nilang dalawa ay talagang parang tunay na mag-ama. Hindi pinagsisihan ni Mang Nestor ang kanyang desisyon. Pakiramdam niya ay kasalanan niya kay Mang Jose, kaya tama lang na